ating pag-aaralan, pakibasa. Okay. Ano ang end time? Ito yung katapusan ng mundo. Marami na sinyalis kasi kaya ko ituturo sa inyo ngayon ito dahil para makita nyo, maliwanagan nyo yung katapusan ng mundo, end time. At ito ay may mga sinyalis na kasi nagaganap na yung God sa Tiyago, hindi pa niya alam kung anong kalagyan o kalagayan natin bilang Kristiyano. Actually, nagsisimula ito kapag ang Israel ay hindi na tinitigilan, nagyirahin. Ito na yung sinyalis na papasok na tayo sa end time, sa katapusan ng mundo. At kung inyong papansinin, ang layunin ng mga Philistine o ng Hamas, ng Houthi, ng Yemen, ng Iran, ng Hezbollah, ang kanilang layunin ay burahin ang Israel sa mapa. Kaya pati Russia ngayon ay kasama na sa pagbura ng mapa ng Israel na hindi nila alam na ang Panginoong Diyos ang nagdeklaran pa na ipinamana niya ang Israel sa mga Hudyo at walang pwedeng magtanggal sa kanila doon dahil ang Diyos ang kanilang mga kalaban. Kaya kung ating papansinin, ang lalaking bansa, kalaban yung napakaliit ng Israel. Kasi ang Israel, kapag ito ay ikumpara mo sa Pilipinas, kasi laki lang ito ng Luzon. Mas malaking dihamak ang Pilipinas kasi ang Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang liit ng Israel, ang Russia, mas malaki pa sa Amerika, pero hindi nila kayang talunin. Bakit? Ang Diyos ang nilang kinakalaban. Okay, ngayon, ang gusto kong bigyan naman ng pansin ay ano ba ang kaalaman natin tungkol sa end time? Dito sa ating pag-aaral, mahaba ito. Series ito. Abot tayo dito ng 4 na linggo. Kasi 2 linggo ako na ako magtuturo dito, kaya ako nagsimula ng series sa inyo. Kung hindi man natin matatapos, sa susunod ulit, itutuloy natin. Dito, habang ako nagtuturo, makikita ninyo kung ano mangyayari sa inyo pagdating ng katapusan ng mundo. Amin ba? Amen. Okay. Manalangin muna tayo, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesucristo at sa tulong ng banal na Espiritu, Panginoon. Thank you, Lord, sa iyong kapahayagan sa aming pag-aaralan ngayon. Dahil kung wala ka, wala pa kami magagawa. Salamat, Panginoon, sa mga kaalaman na ibibigay mo sa bawat isa. At ang mga nakikinig, panalangin ko po na i-focus nila ang kanilang pagdinig sa salita ng Diyos, sa mensahe, buksan nila ang kanilang puso at tanggapin ng buong kaluwagan ang aming pag-aaralan ngayon, Panginoon. At ikaw sa tanas, wala kang lugar dito. Pinagbabawal namin ang presensya mo dito sa pangalan ng Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, sa lahat ng aming papuri, pag-ibig at paggalang. Sa pangalan ni Jesus, sa natin lahat. Amen. Amen! Okay. Itong pag-aaralan namin ay according to the book of Matthew. Maraming nagtuturo ng end time ay kadalasan sariling opinion ang kanilang ginagamit. Para hindi tayo magkamali, ay puro versikulo ng Biblia ang ating gagamitin. Para sigurado tayong hindi maliligaw sa pag-aaral ng end time. Okay, ito yung summary. Yan. Ito yung church, yung panahon ng church ngayon. At yan ay nasa, lalagay mo na namin lahat. Oh, 20 years. Ibig sabihin, simula nung dumating ang Panginoon si Kristo hanggang sa panahon natin ay nasa 2,000 years. So, nandito tayo sa lugar na ito. Ito. At
yung mga gera na ating naririnig, sign of last days. Ngayon, bago dumating yung tinatawag natin na tribulation, yung tribulation na ito, 3 and 1/2 years, then another 3 and 1/2 years, Great Tribulation period. Kasi dito matalag yung ating kung dito. Ibig sabihin yan, yung tribulation, ito yung pamamahala ng Antikristo. Pero bago dumating yung pamamahala ng Antikristo, magkakaroon muna ng rapture. Kaya yung tinatawag na nominal Christian. Yan. Okay. So dito sa ating pag-aaral, sama nila itong pinapakita ko para mamaya, pag nag-aaral tayo, ay napipick up ninyo yung ating pinag-aaralan. So bago dumating yung tribulation, yung gobyerno ng Antikristo, magkakaroon pa ng rapture. Yung rapture, nakasakay ang Panginoong Kristo sa ulap, hindi siya bababa, dahil uutusan niya yung kanyang mga anghel, yung trompeta, tutulog ang trompeta, lahat ng mga passionate Christian. Halimbawa dito, merong 5 passionate. Pagtulog ng trompeta, in a twinkling of an eye, mawawala agad yung 5. Yung mga rilo, dapat maiiwan dyan. Sila ay papunta doon sa alapaat para salubungin ang Panginoong Kristo. Yung mga nominal Christian, magtataka, bakit nawala si Randy? Bakit nawala si Lloyd? Ito naman yung Bible nila, ito naman yung gamit nila. Paano na-rapture na? Yung nominal Christian, yung mahirap kapitan ng apoy, yung hindi umaapoy, yung baka lang, sila ngayon yung tataka na iwan. Pagkatapos, pupunta sila sa langit kasama ni Hesus Kristo. Itong nominal Christian ngayon, dadaan sa pamamahala ng Antikristo. Dadaan sila sa tribulation. Yung tribulation, pag sinabing pamamahala ng Antikristo, si Antikristo, siya yung presidente sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas. Sa buong mundo, isa lang presidente. Yun yung Antikristo. Kaya tinawag na tribulation period, yung 3 and 1/2 years, kasi medyo maganda ang pakita muna ng Antikristo. Year of prosperity, year of joy, pero nandoon yung mga kalasuan, wickedness, nandoon. Ngayon, pagdating ng kalagitnaan, i-assassinate itong Antikristo. Tatamaan sa ulo. Although hindi pa binabangkit ang baril noon, pero sa ulo tinamaan, namatay itong Antikristo. Ngayon, nagtaka ang lahat ng mga tao, bakit pagdating ng 3 days, parang si Jesus Christ, nabuhay na maguli. Kasi ibig sabihin na Antikristo, ginagaya na si Kristo. Biglang nabuhay ulit itong Antikristo. Paano siya nabuhay? Kasi nagkaroon ng giyera sa langit, nila Michael at saka si Gabriel laban kay Satanas. Kasi ang teritoryo ni Satanas nandito sa Tamatan. Dito lang sa the first heaven. Palalayasin sila ngayon, itatapon sila ngayon dito sa lupa. Pagdating nga dito sa lupa, kung espiritu, papasok yung kanyang espiritu doon sa katawan na patay ng Antikristo, kaya biglang nabuhay. Ang problema ng mabuhay, kung espiritu ni Satanas, yung sumusunod na 3 and 1/2 years, ginawa niya karumal-dumal na kasamaan. Kaya tinawag na Great Tribulation. Then after that, magagaling niyo ng Panginoon dahil maraming namarkahan ng 666. Dito ang markahan ng 666 doon sa huling 3 and 1/2 years. Sino yung mga dadaan doon? Ang number 1 na dadaan doon ay ang mga Hudyo. Bakit?
Hindi kasi naniniwala ang mga Hudyo na si Kristo ang Panginoon at tagapagligtas. Ang pinapaniwalaan nila ang Diyos Ama. Kaya, hindi sila kasama sa rapture. Dadaan sila sa Great Tribulation ngayon. Ngayon, ang sabi sa Biblia, kung hindi dahil sa pag-ibig ng Panginoon, talagang mauubos ang lahat ng tao na naiwan na mamamarka ng 666. But for the sake of the elect, isusutin niya yung araw na yun. Kaya ang susunod, wrath of God, yung galit ng Diyos, kay Satanas, sa false prophet, at sa mga namarka ng 666. Yun na yung mga grabing lindol, yun na yung mga grabing eclipse, yun na yung pag-ulan ng mga malalaking yelo na 50 kilos. Alam ba nyo yung 50 kilos na yelo? Yung isang kaban na bigas, 50 kilos yun. Ulan yun. Kapag tinamaan ka doon, patay ka. Kahit nakasakay ka, patay ka. Uulan yun. Ganun kagrabe yung wrath of God. Pagkatapos ng galit ng Panginoon, babalik ang Panginoon yun, second coming. Pagbalik niya, lahat ng mga naiwan dito sa Great Tribulation, yung mga Hudyo at saka yung mga nominal Christian na hindi naman kanyang 666, pakakasalan na ng Panginoon Kristo, marriage of the Lamb. Kasi ang church is the bride of Christ. Tayo ang mapapangasawa ng Panginoon Kristo. Ngayon, pagkatapos ng kasal, yung na magsisimula yung 1,000 years, milenyo, na ang Panginoong Kristo naman ang siyang namumuno. Pagkatapos ng 1,000 years, o during the 1,000 years, si Satanas at saka yung false prophet ay ilalagay niya sa abyss. Bago matapos yung 1,000 years, pakakawalan ulit si Satanas. Marami na naman siyang mabinisid, malilim lang. Magkakaroon kayo ng gira, yung battle of Gog and Magog. Then pagkatapos, itatapon na si Satanas sa lake of fire, sa impyerno, yung false prophet at saka yung marka ng 666, itatapon na sa impyerno. Yun na yung eternal death. At yung mga hindi na marka ng 666, at saka yung mga Hudyo, at saka yung na-rapture, ay siya ang titira sa 1,000 years. And after 1,000 years, ang susunod ay yung new heaven, new earth. Ito na yung buhay na walang hanggan. Yun yung tinatawag na eternal life. Okay, nakuha nyo? Okay, magpapatuloy na tayo sa pag-aaral. Ang tatalakayin muna natin ay yung Book of Matthew. Okay, buksan niyo yung Biblia sa Matthew chapter 24 verse 1. Sabi dito, lumabas si Jesus sa templo. Noong panahon na yun, buhay ng templo. Okay, pagdating sa templo, ang unang nagtayo ng templo ay si Haring Solomon, na sinira ni King Nebuchadnezzar. Sumunod, pangalawang templo na itinayo ay itinayo ni Zerubbabel. At yung gate ay yung bakod ay itinayo ni Nehemiah. Sinira ito ng mga Grigo. Kung napanood ninyo yung 300, yung Spartan, yung panahon na yun, doon sinira yung templo ng pangalawa. Yung pangatlo hanggang ngayon ay hindi pa naitatayo. Kapag naitayo, yun yung huling sinyalis dahil doon titira ang Antikristo. Doon sa itatayong templo nila. Doon siya mag-aari. Kaya pasalamat tayo, hindi pa naitatayo. Pero, na-desisyonan na. Inaantay na lang yung oras ng pagsisimula. Okay, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, sabi ni Jesus sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusali iyan? Tandaan ninyo,
Darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay inutuho. Sabi ng Panginoon Kristo sa kanilang mga alagad. Okay, pagdating sa verse 3, noon si Jesus ay nasa bundok ng mga Olivo. Okay, daling na ako sa bundok na ito at tanaw mo yung Jerusalem. Ang ganda ng Olivo na ito. Habang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Ito yung tanong. Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi nyo? Yung pagbuhon ng templo. Ito ang sagot ng Panginoon. Pangalawang tanong, ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito? Second coming in the rapture. Pangatlo, ano naman ang palatandaan ng katapusan ng mundo? Ito yung tanong. Okay, sasagutin natin. Sinagot ito ng Panginoong Kristo. Sabi na, ito na yung what will be the sign of your coming. Sa Tagalog, ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito? Kasi dami nang nagtuturo ng kung ano-ano eh. Nandiyan na si Kristo, tapos na, ano-ano. Kaya nga gusto ituro sa inyo para yung 12 Santiago ay maging well-known pagdating sa end time teaching. Sa Matthew 24:4, sumagot si Jesus. Sinagot niya yung mga tanong. Unang sagot, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni naman. Warning. Bakit mag-ingat? Kasi sa panahon natin ngayon, sobra ang pag-aalala ng mga tao sa kanilang buhay. Hindi nila binibigyan ng diin yung relasyon nila sa Diyos. Ang binibigyan nila ng priority kung paano sila mabubuhay dito sa mundo. Kaya sabi, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni naman. Ang isa pa sa mga tao yung pagpapayaman sa buhay, busy yan, nakakaligaw ito sa relasyon. Nakakapanghina o nakakaputol sa relasyon. O kaya yung kayang kalabaw sa trabaho. Anak ko, igagapang kita, makapag-aral lang kita. Kaya titignan ninyo, maraming mga taga-bukid ang hindi mararapyo. Dahil sa sobrang malasakit sa kanilang mga anak. Wala na silang panahon ng linggo, wala silang panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos na yun lang ang tayong kaligtasan. Gets na? Tatandaan yung tinuro ko na sanga. Yung pagiging busy, nawawala ka sa puno. Hindi ka nakakasipsip. Yung mga wala sa puno, yun yung sinusunog. Ano yung sinisipsip sa puno? Yun yung nutrients, yung sustansya sa puno. Sa panahon natin, yun yung salita ng Diyos natin pinapakinggan, yun yung sustansya. At saka isa pa yung masyadong responsibilidad tayo sa buhay. Ang gusto kasi ng Panginoon sa mga naniniwala at nagtitiwala sa Kanya, pabayaan natin na siya ang may responsable sa ating buhay. Yes. Magtrabaho lang tayo, pero yung problema kayo. Yes. Gets no? Amen. Kagaya ngayon, kailangan na akong dami. Hindi. Wala ko muna ang gawain ko kayo. Kasi palawakan ko eh. Okay, kaya ako lang sagot, mag-ingat kayo. Maraming gustong mailigaw tayo. Then, pangalawa, na sinabi niya, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Ayan. Example, si Kibulon. Ilan ang membro ni Kibulon? Millions. All over the world. International yan. Sinasabi niya, siya yung appointed son of God. Sinasabi niya, si Jesus Christ daw, ang daan sa mga Hudyo. Parang ganito, sabi ni Jesus Christ,
I am the way, the truth, and the life. No one can enter into my Father's house except through me. Pero pagdating sa mga hintil, tayo, sabi ni Kibuloy, siya rin daw ang daan. Walang nakakarating sa langit kung hindi dadaan sa kanya. Kaya kung pinapakinggan nyo yung kanyang interview, alam mo sinabi nga sa ABS-CBN, alam mo kung bakit kayo nagsara? Pinahintulong ko yan. Kaya kayo nagsara. Ganon katindi. Ilan yung na-deceive? Ilan ang kanyang membro? Lahat yun pupunta sa impyerno kung hindi magbabago. Kaya ang sabi yan, maraming magpapanggap na sila ay Kristo. Yung Guyana, si James Jones, ang kanyang membro ng mga year, siguro mga 1900, ang membro na niya noong 2000, dahil sa maling katuruan, para makapunta raw sila sa langit, lahat uminom ng lason. Imagine 2,000 patay lahat. Sumunod sa kanilang pastor. Hanggang sa ang daming nagpapanggap na sila lang tama at sila lang ang ligtas. Kaya hindi lang tao tinutuloy ko relihiyon, lalo ng mga relihiyon. Ito yung Islam. Ang Islam, walang kwentang Kristiyanismo. Ito yung Hinduism, walang kwentang Kristiyanismo. Ito yung Kristiyanismo, walang kwenta ang born again. Imagine, sila lang lahat ang tama. Kaya ingat. Maraming magpapanggap. At ang sabi yan, marami ang maililigaw. Then, pangatlo, sabi na dyan, makakarinig kayo ng mga giyera, labanan. Sa English kasi, you will hear war and rumors of war. Ito ngayon yung mga giyera ng Ukraine, ng Russia, giyera ng Israel, ng Hezbollah, ng Hamas, ng Yemen, ng Houthi. Talagang, itong sinasabi dito, ito yung mga sign. Itong binabanggit ng Panginoong Kristo. So, ibig sabihin, nandun tayo sa panahon ng church. We are in the 2,000 years. Pero yung mga sign, nalalapit na yung rapture. Then, no, ang sabi niya, verse 6, ngunit huwag kayong mababahala. Okay, sabihin natin, huwag kayong mababahala. Ibig sabihin na huwag kayong mababahala, huwag kayong matakot. Bakit? Dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. So yung mga naririnig natin na yan, okay lang, hindi pa yan yung katapusan ng mundo. Pero ano yung mga katuruan ngayon ng mga iba? Katapusan na lang ng mundo. Hello? Maraming naniniwala. Bakit? Hindi kasi sila nagbabasa ng Biblia. Alam ko, hindi rin kayo nagbabasa, kaya ako na itinuturo sa inyo. Para na rin kayo nagbabasa. Tandaan nyo, mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Okay, maniwala kayo na. Kaya huwag kayo matakot. Okay, tuloy tayo. Sa verse 7, another sign. Maglalaban-laban ng mga bansa. Okay, ano yung pagkakaiba ng gera? At saka dito medyo naging ipinaliwanag ng Panginoon. Pag sinabing bansa, ito yung mga democratic countries. Pag sinabing kaharian, ito yung mga kingdom. Kagaya halimbawa, Pilipinas, China, ganyan, bansa. Pero pagdating ng Kingdom of Israel, yung Kingdom of Iran, ito yung mga kaharian. So, nangyayari itong sign na ito. Magkakaroon ng tagbuto.
Tandaan nyo, hindi tayo nakakasali dito. Siyempre, sa Ukraine, ilan na namamatay sa gutom? Sa Russia, so yung mga nakakagirang bansa, talagang ano ang aanuhin mo? Gira nga eh. Talagang gutom ang aabutin. Then, lilindol sa maraming lugar. Nangyayari yan. Yung mga lilindol, okay lang yun. Pero pagdating ng talagang grabe yung araw, yung lindol, walang makakapantay sa mga lindol na nakaraan. Magiging grabe ang lindol sa katapusan ng mundo. Then, no na naman. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Ito na yung tribulation. Kapag dumating na yung taglutong, dumating na yung lindol sa maraming lugar, damay tayo doon. Dahil pag nilindol ang Iran, damay tayo doon. Kapag nangyari na ito sa maraming lugar, nilindol, ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang. Sabihin na natin yun, pasimula pa lamang. Pasimula pa lamang. Natulad ng isang babaeng nanganganak. Okay, tingnan nito ha. Sino na dito yung nakaranas makanak? Di ba sabi ng mga babae, kapag nanganak ng babae, yung isang paa ay nasa hukay at yung isang paa ay nasa ospital. Ganon katindi. Ito, hindi alam ng mga lalaki, pero sa mga babae, alam na alam nila, lalo na kung medyo malapit ng lumabas yung bata. Alam. Meron kaming kapitbayan, yung sakot doon, pinipiyado kami sa bukan. Pagka mga anak na yung asawa, ang pangalan ng asawa ng lalaki, Melchor, bilhin yung babae. Pag mga anak na, minumura niya, ikaw, Melchor, patapin mo, bilang sa'yo, hindi ako maghihirap na ganito, lumayas ka sa aming pagnin. Minumura yung asawa, dahil sa'yo, ikaw, naghihirap ako ngayon. Nung pagkatapos mo na, Melchor, nasaan ka? Hindi ka, tawang ka. Tawang. Nakakatawa yung drama na ibas. Pero nung malak si Daddy, talagang pinantay ang kaya hawak ko yung kamay. Kaya mo yan. Kami! Ganon yung mga babae. Ganyan, ang ibig sabihin yan na tulad sa isang babaeng nanganganak, kung ano yung hirap na dinaranas ng babaeng nanganganak, yun ang mararanasan ng mga taong naiwan sa rapture sa pasimula pa lamang ng tribulation. Pasimula pa lang yan, ha? Gets nyo? Okay. Then, verse 9. Napupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Nakita nyo, ito yung mga Kristiyanong mainit na mainit kay Lord. Kapupuotan kayong lahat. Sino yung mapupuot? Dito, ang tinutukoy dito actually yung Israel. Dahil ang Israel ay love na love nila ang God the Father. Kaya galit na galit yung mga nakapaikot na puro Philistine. Mga Islam, mga Hindus. Galit na galit. Lalo na itong mga Islam na ito, itong Philistinian na ito. Galit na galit sa mga Hudyo. Nung nagpunta kami sa Israel, magkaibigan pa ang Israel at saka Jordan. Kaya parang tumawid lang kami ng daan. Pero ngayon, at pagkaaway silang dalawa, pag nalaman nilang magkagaling ka sa Israel, hindi ka natatanggapin sa Jordan. Ganyan katindi. Then, kaya pinapahirapan ng Israel dahil kay Lord. Okay, sa verse 10. At dahil dito, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Marami magbabackslide. Dito sa atin, wala pa naman ganon, nagbabackslide lang tayo dahil nasaktan ka ng iyong kapatid sa loob ng church, medyo tinamaan ka ng sermon, ganon.
Imagine tinamaan ka lang ng sermon, na-backslide ka na. Hindi mo alam yung pero na pupuntahan mo doon. Gets nyo? Kasi yung sermon, parang sabon yan na kapag naligo ka at nagsabon ka, nalilinisan ka. Ganun din ang sermon mo. Kapag tinatamaan ka, ibig sabihin may ginagawa ka kasing mali. Kaya ka tinatamaan, nililinis ka lang ng sermon. Aalis ka, lilipat ka sa ibang church. Dinagdala ka lang ng ibang problema ulit sa church na pupuntahan mo. Walang church makakapagbago sa atin. Tayo lang at ang salita ng Diyos ang makakapagbago. Sabi na iba, kasi buti doon, hindi sila nagpapasaring. Hindi ko pa nagpapasaring. Okay. Then, 11. Marami ang magpapanggap ng propeta at ililigaw ang mga tao. Propeta na itong tinutukoy dito. Hindi na lang Pastor Kiblon. Propeta na. Ang ibig sabihin ng propeta, ito yung mga taong parang representative na ng Diyos. Okay, tuloy tayo. 12. Ang kasamaan ay lalaganap, kaya manlalamig ang pag-ibig ng marami. Kaya tingnan ninyo, kung pinapakinggan nyo yung mga testimonyo sa Israel, talagang ang dami nang nagsasabi, Lord, nasaan ka? Ba't mo kami pinapabayaan? Yung aking mga magulang pinatay ng mga Hamas, sinisisi na nila Panginoon. Nawawala na yung pagmamahal nila kay Yahweh. Pasalamat na tayo, wala tayo sa Israel. Amin ba? Amen. Saan tayo nalalamig? Pag hindi nasagot yung prayer natin, hindi naman itong may Diyos. Nalalamig na tayo. Nag-awal lang kayo mag-asawa. Ando na, hindi na aaten. Ang dating mga dahilan na nalalamig na walang impact. Kunti lang. Kaya ang job lang hindi tayo pinapansin ng Pilipino Bakit? Ang Pilipino madaling mag-backslide. Ang Hudyo, grabe talagang napakatigas ang ulo nila. Ang ugali ng Hudyo, kung ano yung pinapaniwalaan nila, pugutan mo na, hindi magbabago. Pag sinabing, kay Yahweh kami, kay Yahweh, patayin mo na sila, Yahweh pa rin. Ang Pilipino, hindi. Alokan mo lang ng 1 milyon. Anong Yahweh? Milyon na. Madaling mag-backslide ang Pilipino. Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang, hindi ako Pilipino. Kristiyano ako. Pilipino. Ayun ba? Kristiyano tayo. Okay. 13. Ngunit ang mananatili, basahin na kayo nga magbasa dito sa verse 13, 1, 2, 3. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siya na maliligtas. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang Wakas. siya lang ang maliligtas. Amen. Ito, medyo namnamin natin itong salita nito. Tanong ko sa inyo, sino dito yung nananatili hanggang wakas? Amen. Kung meron pang dumating na, let's say, ganito, sinabihan ka, Ma'am Abigail, birthday ko sa Sunday, pwede bang ikaw ang aking speaker? Ganun yung, ang ibig sabihin ng pananatili, ano man dumating na invitasyon, pagsubok, pag Sunday, ay Lord yan. Amen. Ba't walang nag-iinin doon? Amen. Hindi. Hello? Amen. Yun yung pananatili. Ang sino bang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Sino dito nangangailangan ng kaligtasan? Ligtas ang kamay? Amen. Nanonood si Satanas, yung hindi magtaas ng kamay, akin yan. Gusto nyo ng kaligtasan, manatili kayo. Amen.
Hindi niya sinabing manatili kayo sa relihiyon ninyo, manatili kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Then, 14, ipangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Kapag yung balita tungkol sa kaharian ng Diyos, ito yung pinag-aaralan natin ng Wednesday night about the kingdom of God. Kapag yung teaching about the kingdom of God ay nakarating na sa lahat ng lupaw ng bansa, doon pa lang magsisimula ang katapusan ng mundo. Hindi katapusan ng mundo, magsisimula pa lang. Kaya nakalagay dyan, at kung magaganap na ito, darating na ang katapusan. Doon pa lang magsisimula ang end time. Kaya nga itinuturo ko sa inyo yung the word about the kingdom of God. Maraming churches hindi alam ituro yung kingdom of God. Kasi ang sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God in His righteousness, in His word, and all those things shall be added unto you. Hindi basta-basta lahat ng mga napapakinggan, that is word, coming from the kingdom. Yung kaligtasan na katuruan, kaparte lamang ito ng kapiraso ng katuruan sa kingdom of God. Gets no? Kaya huwag kayo mag-absent ng Wednesday para masundan ninyo yung katuruan ng kingdom of God. Okay, doon pala magsisimula. Ipalagay mo na, kasi si Pablo, noong siya'y tinawag na apostol mula sa Israel, kasi doon nagsimula yung salita ng Diyos Israel. Umikot si Pablo, pumunta hanggang Europe. Then ito ngayon yung mga Maccabees, ito ngayon yung mga Dutch. Pumunta lang Amerika. Pero ay tinuturo dito kaligtasan si Jesus Christ. Gano'n. From Amerika, ang Amerika naman nagpadala ng mga missionaries. Kaya nakarating yung sa lupalon hanggang makarating sa Pilipinas. Ngayon, pag nakabalik itong salitang ito sa Israel, nakaikot na sa buong mundo yung salita ng Diyos. Doon pa lang magsisimula ang wakas. Okay? Okay na yun, magsisimula tayo sa wakas. The end time. Ang ipinakita ko sa inyo yung signs. Ito nga, ang katapusan ng mundo. Mauuna, sa katapusan ng mundo, mauna may rapture. Ano ba yung rapture? Ito yung sinabi ko kanina, na darating ng Panginoon sa alapaan, at pagtunog ng trompeta, maririnig ito sa buong mundo. Alam ba ninyo yung trompeta? Hindi yung trompeta natin na hindi. Shofar, yung sungan na mga tupa. Yun yung shofar ang tinatawag doon. Yun yung trompeta. Mga anghel ang magpapatugtog nito. Kung nakikinig kayo sa YouTube, may nangyari na. Talagang sa buong mundo dinig. Ang hindi lang nakarinig, Pilipino. Kasi ibang ginagawa. Lalo na yung kabataan, walang narinig. Kasi nakatutok sa cellphone. Gets mo? Okay. Rapture. Ano ba yung rapture? Dahil sinabi ko, ang Panginoong Hesus ay hindi babalik sa lupa. Nandun lang sa alapaan. Sinasabi na doon sa 2 Thessalonians 2 verse 1. Sabi doon, sabi ni Pablo, mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo, sabi ni Pablo. Na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Okay, pag sinabing pagbabalik ng Panginoon, ang tinutukoy dito ay yung second coming. Maliwanag ba?
Ngayon, itong araw ng Panginoon, ito na yung tinatawag na yung milenyo. Then, huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag o sinulat namin. Si Pablo mo nagsabi, pag ginagamit yung pangalan namin na kami nagturo na dumating na Panginoon, huwag kayong maniwala. Yun yung warning. Then sabi sa verse 3, huwag kayong magpapadaya ng inuman sa anumang paraan. Inulit-ulit. Dahil maraming mandaraya eh. Hindi, kasi may mga pastor, gusto lang takutin yung membro, puro intay yung itinuturo na kanya-kanyang opinyon, hindi gumagamit ng versikulo. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggang hindi nagaganap ang huling paghihimagsik. Ano yung huling paghihimagsik? Sa English, apostasy. Sa ibang version is falling away. Ang ibig sabihin ng huling paghihimagsik, ito yung malawakang panlalamig ng mga mananampalataya. Great backsliding. Yun yung ang tao pala, kapag nag-backslide, ang tawag ng Panginoon sa kanila, rebelde. Paghihimagsik sa Diyos. Pag tumalikod ka sa Diyos. Ang sabi diyan, hindi raw matatalap hindi raw darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwain o ng Antikristo na tiyak na mapapahama. Verse 4, itataas niya ang Antikristo na ito. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilala siya ang Diyos. Ito yung Antikristo. Kaya nga, wala pa yung templo na titirhan nito. Kaya medyo malayo-layo pa. Kasi pag nasinimulan na yung construction, dahil sa taas ng teknolohiya ngayon, hindi abutin ng taon tapos yung templo. Okay, tuloy natin. 5. Hindi ba ninyo natatandaan, sabi ni Pablo, sinabi ko na ito sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. Ano yung pinipigil? Itong pumipigil. Dahil may pumipigil pa, kaya pa lumilitaw ang Antikristo. May pumipigil pa eh. Pero tanong, sino itong mga pumipigil para hindi pa makalabas ang Antikristo? At alam ninyo kung ano yun. Sabi pa, alam daw natin. Lilitaw ang suwain o Antikristo pagdating ng takdang panahon. So sa panahon natin ngayon, kaya wala pa yung Antikristo, yung tinatawag sa English na the beast, the Antichrist, ay dahil may pumipigil. Dito, parang papasok ka na, ito na yung Antikristo, may pumipigil, hindi ka pa pwedeng pumasok. Ang tindi ng pumipigil na yun, ang tanong, sino sila? Okay, ngayon pa man ay palihim na siyang gumagawa ng kasamaan at nananatiling ganyan hanggat hindi naaalis yung pumipigil, yung humahadlang sa kanya. Kung maalis na ang humahadlang, lilitaw na ang suwain, ang Antikristo. Ngunit pagdating ng Panginoon Jesus, papatayin niya ang suwain sa pamamagitan ng pag-ihip lamang. Ganyan ang pangyari ng Panginoon eh. Pero ang tanong ngayon, sino yung pumipigil? Sa English, who are the restrainer? Guess. Sa tingin nyo, sino yung mga pumipigil? At hindi pa lumilitaw ang Antikristo. Okay, ulitin ko. Di ba ang sabi ng Biblia, kayo ang asin ng sanglibutan. Okay, ito yung karne. Para hindi mabulok, ano ilalagay mo? Asin.
para pigilin nga yung pagkabulok. So, ang pumipigil ay yung mga passionate Christian. Kapag nawala na itong humahadlang, itong umaapoy na Kristiyano, tandaan nyo, dalawang klase ng Kristiyano. Isang passionate Christian at saka isang nominal Christian. Ano ba ibig sabihin ng nominal? Ang ibig sabihin ng nominal Christian, ito yung mga Kristiyano sa tawag lamang. They are only Christian by calling. Eh, ikaw, ano man mo, never naging ako, Christian ako. Pero sinungaling naman. Pero hindi naman umaating sa kalang-ating kung gusto. Pero hindi naman na sinusunod yung buhay Kristiyano. Ang tawag doon, nominal Christian. Gets nga? Yung passionate, ito yung umaapoy, umuulan, bumabagyo, talagang kay Jesus ako. Ito yung pumipigil. Kaya salamat sa mga passionate Christian dahil hindi pa lumilitaw ang suhay. Sabihin mo sa katabi mo, maging passionate Christian ka na sana. Lagyan mo ng sana. Okay? Hindi sa akin dahil ito, kaya nga puro versikulo eh. We are the salt of the earth. As in tayo. Tayo yung pumipigil sa pagkabulok. Then, paglabas na ng Panginoon, alam niyo sinabi sa isang pag-ihip lamang, pupuksain niya, kasi ang Panginoon Kristo sa totoo lang, apoy yung lumalabas sa kanyang bibig. Apoy na grabing apoy. Yung apoy na kayang lusawin yung ginto. Ang ginto ay umaabot ng 2,000 degrees Fahrenheit. Kapag nagluluto ka lang ng kanin, 160 degrees Fahrenheit lang yun. Para malusa mo yung ginto, 2,000 degrees Fahrenheit. Mas grabe pa rin yung init ng apoy na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Ano yung apoy na yun? Yung salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kaya kung nabubuhay ka sa salita ng Diyos, mawala ang daigdig, mawala ang langit, ikaw na tinatahanan ng salita ng Diyos, hindi ka na mawawala. Amen. Amin po ba? Amen. Okay, tuloy tayo. Sa 1 Thessalonians 4:15 and 18, ito ang katuruan ng Panginoon, sabi ni Pablo, na sinasabi namin sa inyo, tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Okay, maliwanag ito. Sa panahon natin ngayon, gano'n mo na sabi mo kung buhay pa. So buhay pa tayo. Tama? Buhay pa tayo. Pero yung namatay na, ang tinutukoy dito na namatay na kay Kristo. Passionate Christian na namatay na. Gaya yung nanay ko, yung tatay ko, pastor, namatay na sila. Alam yung nanay ko, at the age of siguro 80 years old. Siya yung the best song leader sa aming barangay. 80 years old. Pag yan ang kumanta, dinig yung kanyang boses, wala pang microphone yun. Dinig yung kanyang boses, 1 kilometro layo, buong barangay. At ang kanyang favorite song sa Ilocano, sabi na, O Diyos, aking nabarangay. Yun na niya. Kaya, isugdayan tayo, Jesus, kaya na intay ngayon. Pag narinig na ng buong barangay yung boses ng nanay ko, ay nagsisimula ng church, tara na! Yun yung mga namatay na kay Kristo. Tayo yung buhay pa kay Kristo. Naku, dalawa yung buhay kay Kristo. Sino yung buhay pa kay Kristo?
Ibig sabihin, naniniwala ka, sumasampalataya ka at kumikilos ka kay Kristo. Okay, ulitin ko. Ito ang katuruan ng Panginoon. Hindi katuruan ni Pablo, katuruan ni Jesucristo. Na sinasabi namin sa inyo, tayong mga nabubuhay pa kay Kristo. Tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi panguuna sa mga namatay na kay Kristo. Okay. Sa 16, sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel. Pag sinabing arkanghel, ito yung mga pinuno ng mga anghel. At ang tunog ng mga trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Okay. Yung tatay ko, nanay ko, bubuhayin muna. Yes, no? Galing ito. Lalo na mangyayari. Pagkatapos, tayo naman mga buhay pa kay Kristo at natitira, ibig sabihin natitira pa tayo. Titipunin sa alapaan kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Ito yung rapture. Kapag ikaw ay passionate Christian, ikaw ay na kay Kristo. Kasi pag sinabi na kay Kristo, hindi, tinanggap ko si Kristo sa buhay ko, na kay Kristo ako. Hindi ko lang ibig sabihin. Ikaw yung sanga na ano man ang gawin ng animal ay hindi ka basta nahihiwalay. Kapit na kapit kay Kristo. Yun yung ibig sabihin mo. Kasi may mga sanga, pag dadaw ng kalabaw, bali na. Humangin na ng konti, bali na. Hindi strong. Ngayon, ang sabi diyan, yung namatay, yun yung unang bubuhayin. Pagtapos tayo na nabubuhay, ay sasabay sa namatay na aakyat sa laban. Sasalubungin natin ang Panginoon. At makakasama natin siya magpakailanman. Maliwanag ba? Kung magpakailanman, buhay ka, bakit ipagpapalit mo yung buhay mo dito sa lupa? Yes nga, kasi meron akong nakausap. Ito nagtitinda lang ng balon. Habang nandun yung basket, siguro mga alas 10 na ng gabi, nagbabasa ng Biblia. Pinapasukitan niya siya, balon! Hindi yung kasi, umiiyak. Dumating ako. Ano ko, bro? Pinatawag ka doon. Bibili yata ng balon. Umiiyak. Kabayaan mo muna nun, brother. Kinakausap ako ni Lord dito. Ang hindi naman gano'n ito. Pagka ako nakunbik, pastor na ako lang. Mas patibig ako ito sa akin. Diba siya, nagbabasa lang ng Biblia, naiiyak na. Ako, sinisigaw ko ng Biblia, di pa maiyak. Pagkatapos niya, yung muna sa, sige, yung basket, tsaka pala ng tindahan. Yun yung mga taong talagang patay na patay kay Kristo. Okay, sabi ko sa kanya, bro, bakit gano'n? Inuuna mo pa yung, tinitisting ko lang, inuuna mo pa yung pagbabasa. Kasi yung kikitain mo. Sabi na, yung balot, hindi na ako madadala sa langit. Pero yung binabasa ko, brother, madadala niya ako sa langit. Yes. Ang tindi ng mahal. Ako ganito sana magpastor. Gets mo? Samantalang kayo ba, may Biblia na hindi pa binubuksan. Yung Bible sa bahay, puro kami kapok na. Magbuksan mo, amoy ipis na. Tapos gusto ma-rapture.
At ito pang mabigat. Alam mo, brother, sabi sa akin, hindi kasi ako nagpakilala ng pastor. Ako lang sinisiran eh. Alam mo, brother, sabi niya sa akin, yung buhay ko dito sa lupa, natagatin na ako ng balon. Palagay mo, umabot ako ng mga 70 years old na nagtitinda ako ng balon. Na naghihirap ako, gabi po yan sa pagtitinda ng balon. Ano yung 70 years? Samantalang, kung nalampasan ko ito, na kay Kristo ako, yung ilang eternal forever, imagine, maginhawa ng buhay ko dahil kasama ko si Kristo. Gugustuhin ko maghirap sa 70 years. Huwag lang ako maghirap magpakailan-kailan na. Pagdating sa bahay, nagpuklat ko ng Biblia. Yung isa sa pinagsasabi, magbabalot lang, pero ang lalim. Hello? Grabe. Samantalang iba, paramihan ng Biblia, hindi naman napupuklat. Okay. Verse 18. Kasi ito yung problema natin eh. Gusto natin ng langit. Gusto natin ng langit. Ayaw naman tayong umakyat sa langit. Kung baka sa ulan, ayaw natin mabasa, ayaw mo naman sumilong sa payong. Ganun eh. Ang Panginoon, hindi basta-basta naniniwala sa mga sinasabi ng tao. Tinitignan ni Lord sa gawa. Kaya sabi ng Inche, hindi salita, kundi gawa. Kaya nga, sabi dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng aral na ito. Balikan natin, imagine natin. Ikaw, piloto, born again ka, passionate Christian, pinapalipad mo yung plano, commercial airplane, meron kang pasaheros na 300 passenger. Biglang nag-rapture. Ikaw na piloto na rapture. Ano mangyayari sa aeroplano? Ito, driver ka ng bus. Born again ka, passionate Christian. May pasaheros ka, nag-graduate ka sa highway. Bigla kang na-rapture. Ano mangyayari sa bus? Pagdating ng rapture, makikita mo banggaan sa kanya, bagsakan ng aeroplano, gasolina sumasabog dahil na nagbabanggaan na. Ito ngayon yung mga tao pupunta sa presinto. Sir, yung aking asawa nawawala, hanapin nyo. Hanapin na rapture na. Ganyan ang gulo na magagawa ng rapture pagdating ng rapture. Imagine, yung hospital, puno-puno ng may sakit. Maya-maya, yung mga passionate Christian na may sakit, biglang nawala. O kaya kausap mo yung mister mo, yung asawa mo kaya, usap kayo. Pagkatapos na pag-usap, mag-apera kayo, biglang nawala sa harap mo. Na-rapture na pala, naiwan ka na. Yun ang incident yung pagdating ng rapture. Mapalat ang nakuha. Isang palat yung naiwan. Mamili kayo. Makukuha ka o maiiwan ka. Hindi ba sabi sa Biblia, may dalawa na magkaiga sa higaan. Kukunin yung isa, maiiwan yung isa. May dalawa na gumigiling. Kukunin yung isa, maiiwan yung isa. Yun yung rapture. Kaya habang wala ka rapture, pilitin na ninyong maging passionate Christian. Amen. Magtiis ka. Giginhawa ka naman magpakailan-kailan ba. Okay. Sa 1 Corinthians, sabi na, isang hiwaga, sabi naman ni Pablo, ang sinasabi ko sa inyo, hindi lang tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Ano lang na ibig sabihin dito?
Hindi na lahat tayo ay mamamatay. Ibig sabihin, yung namatay kay Kristo, namatay na. Pero tayo na nabubuhay, lahat daw ay babaguhin. Okay, halimbawa, ito ako ngayon. 77 years old. Pagdating ng rapture, biglang mababago ako. Magiging 33 years old. Wow. Lahat tayo mababago. All. Di ba sabi na lahat? Sabi na natin lahat. Lahat. At ayon sa mga libro na basa ko, ang edad ni Kristo nung siya namatay ay 33 and 1/2 years old. Yung daw kadalasan ang edad ng mga taong mararapsyon. Yung banda rito ka lang maglahan. Biglang nag-rapture. Ito si Tatan, si Brother Conry. Biglang nag-rapture. Biglang 33 years old. Yan ang ibig sabihin, lahat tayo yung babaguhin. Okay, ito ka ngayon. Laki ng katawan mo, puro bilbil. Biglang nag-rapture. Biglang nag-exist. May ups na. Okay, ito ka ngayon. Ang ilong mo, black. Habang naglalakad ka, nagbago, biglang lahat ay babaguhin. Gets nyo? Ito ka ngayon, ang puti-puti mo. Alam ba ninyo na ang totoong kulay ay brown? Kaya huwag na kayo magtuto tayo. Pakulay lang po. Pag nagpakulay ka lang po, pagdating ng rapture, magiging itim niya. Yun yung lahat tayo ay babaguhin. Kaya mas maganda yung gumagawa ka na ngayon. Verse 52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sabi mo nga, gawin na yung kisap mata, paano? Doon lang, di ba? Kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, pagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin. Ito yung reunion man na namatay na sa buhay pa. At ano mangyayari? At hindi na muling mamamatay. Imagine, pag na-rapture ka, hindi ka na muling mamamatay. Mananatili ka ng 33 and 1/2 years old. Hallelujah. Kaya yung na-istorya ko dito sa inyo na nung nakita nilang muling nabuhay si Jesucristo, kasi nung una, takot yung mga apostol baka patayin sila, kaya lumalayo sila kay Kristo. Pero nung mamatay si Kristo, at after 3 days, nabuhay si Kristo, at sinabi pa ni Kristo, kayo man ay muling mabubuhay. Aba yung mga apostol, hindi na natakot mamatay. Ang sinasabi nila, yan, apostol yan, tao ni Kristo yan, huli nyo, patayin nyo. Yung asawa ni Pedro, apostol Pedro, habang ipinako si Pedro, patiwarik sa cross, kasi ipapako siya sa cross, sabi niya, hindi ako karapat-dapat. Nagayahin mo kamatayan ni Kristo. Baliktarin niyo ako. Kaya nakabaliktad siya, ipinako. At habang ipinako, yung asawa niya, ipinakain sa leon. Habang kinakain ng leon yung kanyang kamay, sabi niya, ang mga tao na walang pera bibigyan ng Diyos. Sobra-sobra pa kung magpupuri ka sa Kanya. Pero kung nakatayo ka lang, di ka sumasayaw, lumapit. Baywang ko'y kumikimbot. Yung iba baywang ko'y kumikimbot. Lalo pinatigas yung baywang. Ang sarap magsayaw. Baywang ko'y kumikimbot. Paa ko'y nandiyan. Hindi ba kasarap? Yes. Kaya,
yung lalaki na sumalaw sa harapan ni Lord. Ginawa ka ni Lord ng tao, hindi estatwa. Amen. Imagine sa ka nakakita ng 77 years old, ang lambot pa ng bayo. Kasi kung pa yan, ginagalaw ko na yan sa konseho kay Lord. Alam ko kasi ginawa ko ni Lord ng tao, hindi estatwa, hindi poste. Okay, tuloy tayo. Ang sarap mabago. Ang ganda na mangyayari sa ating mga kapatid, kaya mag-init na kayo. Ako yung tao, ayaw na ayaw ko yung kape na malamig. Gusto ko yung kape mainit. Meron tinawag na kape. Pero nababalik na ng sitwasyon, meron na yung ice coffee. Ice coffee. Kape pa. Ice din lang. Bumili nila sa ano na ice cream din. Okay. Nabubulong. Yun yung kagandahan sa uling araw eh. At ang katawan na mamamatay ay mapapalitan ng katawan hindi na mamamatay. Ayaw ba ninyo yun? Gayahin natin yung nagbabalo, kaya niyang pagtsagaan ng 70 years old, ang hinahantay na yung forever. Yes! Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Ito tayo ay kahit na anong sakit na darating sa iyo, hindi natatalang. Dahil immortal ka na eh. Kasi ang nasa isip natin, yung immortal, kaluluwa, hindi, ito rin. Kanya lang immortal na. Hindi na tinatalaban ng bala, ng sakit, ng kung ano man may kulang. Wala ko. Okay, verse 55-58. Nasaan ang kamatayan na iyong tagumpay? Nasaan ang kamatayan na iyong kamandag? Ang kamandag na kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano yung tagumpay na binibigay? Yun na nga, para tayo makakapture pagdating ng panahon. Gets nyo? Amen. Bukas mo ba? Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo. Si Pablo na ito. Kasi si Pablo alam niya mangyayari. Ano ibig sabihin na magpakatatag kayo at huwag matitina? Ibig sabihin nito, kahit anong pagsubok, kahit anong hirap ang dinaraanan mo, magpakatatag ka. Huwag kang patitinag. Dahil, sabi nga, maging masipag kayo sa maganda ito. Lakasan nga nyo. 1, 2, 3. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Okay, tanong ko sa inyo. Anong klaseng paglilingkod ang ginagawa nyo yung kay Lord? Ay, ako Lord, lagi ako umaaten. Aba, hindi paglilingkod yun. Umaaten ka lang. Ay, ako Lord, ako yung naglilinis. Aba, hindi paglilingkod yun. Naglilingkod ka sa church. Isa lang ang gusto ng Panginoon sa paglilingkod. Una, yung katawan mo, siguraduhin mo para kay Kristo. Pangalawa, yung mga tao na sa kadiliman, dalhin mo rin sa kaharian ng Diyos. Yun yung dalawang klaseng paglilingkod. Kaya sabi ni Pablo, pinipilit kong maging tapat sa pagpapahayag ng aking salita. Dahil ayaw kong pagdating ng araw sa aking pagtuturo, ako naman ang mawawala. Kaya ang gusto ng Panginoon, ikaw, siguraduhin mo na pag-aari ka ng Panginoon. Gets nyo? Hindi pag-aari ng Diablo. Pangalawa, magdala ka ng mga taong nawawala. Dahil tao lahat ng Panginoon niya. Gusto niya lahat ng tao ay maligtas. Yung sinabi sa John 3:16, ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanglibutan. Na ang sino mang
manampalataya sa Kanya ay hindi na mamamatay. Saling pagkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto ng Panginoon lahat ng Kanyang nilala ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So tayo yung nauna. Abay, magkaroon naman tayo ng pag-ibig sa Diyos. Kunin din natin sila. Huwag yung tigas na ulo mo, bahala ka sa buhay mo, mapunta ka sa ibigan mo, ako hindi. Ayaw mo yung kaya nga love your neighbor as you love yourself. Amin ba? Amen. Sinungitan ka lang ng kapitbahay mo, prayer mo, mapunta ka sana sa ibigan mo. Ayaw ni Lord yun. Sino gustong maiwan? Kung ayaw nyo maiwan, ano dapat mong gawin? Manatili. Hindi, meron pinanggit dyan. Ayan o. Bagay. Yan ang gawin ninyo para makasama kayo sa rapture. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Lahat ay tumayo. Mamaya, pagkatapos ng prayer, bago tayo mag-closing prayer,